At heto na nga po, isang karangalan na makasama natin ng isang respetadong doktor sa hapon na ito. Siya po ay isang pediatrician, researcher, and public health specialist. Siya ay nagdadala ng halos 2 dekada of experience in terms of clinical practice, quality improvement, and research sa public and private healthcare settings, including most recently sa immigration, sa Refugee and Citizenship Canada, sa Embassy of Canada in Manila as well. Siya rin ay nagsilbing bilang Captain in the Armed Forces of the Philippines as a pediatric consultant and chief resident at Viluna Medical Center, at sa kasalukuyan, she is a reserve officer of the AFP Medical Corps. At she also brings in-depth knowledge about the behavior change theories, and marami rin siyang mga na-publish na research papers on health behavior, childcare practices and nutrition, health and well-being, even on emerging and re-emerging infectious disease such as influenza and tuberculosis. No? Si Dr. Marie, ayan, binanggit ko na po yung pangalan. No? Si Dr. Marie is self-described passionate and committed professional who wants to make a lasting difference for children and their families. And isang nga po talagang it's an opportunity really to be able to talk kay Dr. Marie De Velos. Welcome po sa ating programa, Dr. Marie. Yes, thank you so much. Yes, maraming salamat sa pagkakataon na binigay nyo para pag-usapan natin itong isa na namang advocacy ako on mental health. Yan, tama po. No? Yung na-mention niyo po, ngayon po kasi, di ba, sabi natin sa simula ng programa natin, we are actually celebrating World Mental Health Day. Di ba po? Mm-hmm. Yeah, actually, itong buong buwan ng Oktubre ay nakalaan yan para sa mental health. So, nakafocus talaga. Even sa calendar ng Department of Health, ang October is designated na pag-usapan natin itong condition na to para ma-address natin properly. Kaya excited na po kami, no, para sa ngayong hapon na ito. Marami kaming naihandang tanong at alam ko marami rin ho kayong ma-share sa ating mga nakikinig nood ngayong hapon na ito. Kaya mauuna-una ho kami sa unang tanong, Doc, no? Ano nga po ba ang mental illness at ano ang nagiging sanhi nito, Doc? Alright, so Ate Shek and Kuya JR, no? Bago ko sagutin yung tanong about mental illness, kailangan muna nating i-explain or ipaliwanag kung ano ba yung mental health. So dapat mauna muna yung pag-explain kung ano ba yung normal na estado ng pag-iisip or yung mental health nga po. So sinasabi natin na ang isang tao ay may isang maayos or normal na mental health is number one, pag kaya niyang gawin yung mga daily responsibilities niya. Ibig sabihin, kung kanyari siya ay nagtatrabaho, nagagampanan niya yung mga responsibilidad niya sa work, nagagampanan niya yung responsibilidad niya sa kanyang pamilya, sa komunidad. And then, maayos yung kanyang state na pag-iisip, meron siyang positive energy, at meron siyang purpose sa buhay niya. And of course, hindi naman natin talaga may iwasan ang problems or stresses in life. Ano? So sabi nga ni Lord, in this world, you have tribulations. No? Pero pag ang isang tao ay may maayos na mental health or estado ng pag-isip, ay kaya niya mag-adjust or mag-adapt sa mga challenges na na-experience niya sa buhay. So paano niya na overcome yung mga problems na to? Number one, kasi kung may maayos siya pag-iisip, alam niya yung number one, kung paano umiwas sa problema. Number two, paano niya paghahandaan yung problema. So nakakapag-plan siya ng maayos. And kung may problema man, na nagagawa niya to ng paraan. So hindi siya bumibigay basta-basta sa mga hamon ng buhay. So that is the state na normal yung mental health and well-being ng isang tao. Ngayon, meron tayong spectrum, ano? May tinatawag tayo na next level which is yung reactive level. So, ito napansin nyo yung taong nasa reactive state. Siya yung tipong konting problem sa traffic, naiirita na kagad, yung mga road rage incidents natin, madalis magalit,
Tapos, madalas din namang mabilis malungkot. So, nabugnutin, low energy level. Tapos minsan nasa stuck siya sa situation niya sa buhay. So, kunyari, meron siyang problem, hindi niya kagad na-address yung problem. So, stuck nga siya. Parang halos bumibigay na siya. Parang walang parang hindi niya alam kung paano isosolve yung problem. So, hindi pa naman to yung level na matindi na, no? Kailangan ma-address kagad to pag nasa stage siya ng reactive stage. Kailangan ma-address to. So, meaning dapat ma-address mo, bakit kaya ako may problema? Bakit ako biglang naiinis na lang kagad? Bugnutin ako sa co-workers ko, o sa mga anak ko, o sa mga kasama ko sa bahay. Baka meron kang problem na hindi mo pa na-address agad-agad. So, importante ma-address mo yon. And pag na-address yung problem na yun properly, then back to normal health ka, mental health status. Right? Ngayon yung sa extreme end, ito na yung mental illness na sinasabi, na hindi mo na kaya talagang mag-function normally. So meaning, yung mga responsibilities mo sa work, andyan na, yung lagi ka napapagalitan na ng boss mo dahil hindi mo na meet yung mga deadlines or expectations. Affected na rin yung responsibility mo sa family. So kung kunyari ikaw ay isang may bahay, yung relationship mo sa asawa mo, hindi na maayos, hindi mo magampanan yung trabaho mo, yung responsibility mo bilang mother, bilang wife, even sa community, hindi ka na nakaka-contribute. And then, even sa sarili mo, may mga tao na pag nasa state na ng depression or anxiety, minsan nakakalimutan na nilang alagaan yung sarili nila to the point na hindi na sila naliligo, nagsasacrifice na yung health and hygiene nila, hindi sila kumakain, or at the extreme end, kain naman sila ng kain na hindi nila mapigilan. So, and it's an extreme level, pag hindi pa yun na-address properly, no? Pupunta na sa hantong na pwede sa extreme anxiety level, okay, or depression. Yan na yung nakakaisip na silang na magpakamatay or saktan yung sarili nila kasi wala na silang ibang maisip na solusyon kundi tigilan niya yung buhay nila. Yun. So parang yung to answer yung next question mo na yung ano yung nagiging sanhi nito, no? So maraming bagay sa sinasabi nga po based sa mga studies na yung extreme depression or anxiety, sometimes it's genetic, meaning pwedeng lahi, nasa lahi. So, mataas yung risk level mo na magkaroon ng anxiety or depression or other mental health illness pag kunyari meron kang kamag-anak na nakaranas din nun. Alright. Meron din sinasabi na merong imbalances sa brain chemistry or yung hormonal din. Hindi dapat kasi balance yung chemicals sa brain. So, meron tayong chemicals sa brain na dapat balance yan. No, so pag kunyari may experience kang stress level, may hormones na tataas diyan para maka-adjust ka sa stress level na yon. Pero bumababa din naman siya pag na-address mo properly. Ngayon sa mga tao na minsan may extremes na, no, yung depressed or anxiety level, kahit na mag-normalize yung situation, mataas pa rin yung level sila, imbalance. So kaya minsan, kailangan ma-address din yun. Alright? Another possible cause ng mental illness is yung trauma, experience trauma sa buhay. So usually sila yung predisposing factor. No? So kunyari, may tendency ka kunyari, yung isang tao may family history ng mental health problem. Kunyari, meron siyang pinsan or kamag-anak na depressed, na nag-attempt mag-suicide before. Tapos siya, nagsastart na magkaroon ng chemical imbalances. And then may experience siyang life-changing situation. Kunyari, namatayan siya ng malapit sa kanya. Diba? So doon, bumibigay na siya. So yun yung usually nagtitrigger. And yun yung mga, some of the more common causes ng mental illness among the people. So, Doc, no, mention niyo po yung iba't ibang, I guess, yung mga paraan paano tayo nagkakaroon nito. Kasama din po ba dyan, for example, yung environment? Like, siguro po, yung peer pressure, for example, ganyan, yung parang, or
Halimbawa, madalas ka kasing nasa environment na talagang malungkot or mahilig ka sa madilim na lugar. So eventually, nasasagap mo ba yung energy, yung negative energy na yun? Part din po ba yun? Yes, so yun nga yung isa sa mga under siya ng trauma or lived experiences So kung kunyari nandun ka sa situation na talagang very stressful, kahit na ikaw mismo sabihin natin normal yung hormone level mo, yung brain chemistry mo, wala kang family history, pero if you're always exposed dun sa toxic environment, talagang bibigay ka rin. So mahalaga talaga yung family and yung environment nga para ma-maintain mo yung healthy state ng iyong pag-isip or emosyon. I guess, na-mention na rin po natin yung importance nga ng environment. Actually, it leads to our next question. No? I think tanong din to ng maraming kabataan, which is paano natin mapamamanatili yung pagkakaroon ng mabuti or yung pure na pag-iisip. Kasi syempre, ang dami nga pong distraction na nangyari sa paligid natin na it really caused us to nasumuko. I mean, especially po ngayon sa panahon, sinasabi nila, for age of technology, and dyan lahat ng information, so yung mga masamang balita, agad-agad mo mababasa. So parang ang hirap din talagang ilagay yung sarili sa environment na yung positive environment. So paano nga po ba yun? So, ang tao kasi, meron niyang tatlong components, no, tayong lahat. So, we have our physical body, katawan, soul, yung ating kaluluwa, and spirit po. So, alam natin lahat na yung physical body, di ba? Mapanatiling healthy yung ating physical body. So, kumakain tayo ng healthy food, natutulog tayo, we make sure na restful tayo, yung sleep natin, ganyan. So, alam natin yan, lahat. So at the same time, meron din tayo dapat gawin para manatiling healthy yung ating emotional state, yung ating yung soul and spirit state natin. So sa physical body, we have nourishment, no? Sa spiritual naman, and soul and spirit, ang nourishment natin would come from the spirit, would come from the Lord. So number one, importante no na mapanatili mong dali sa pag-iisip mo, you have to have a relationship, a personal relationship with the Lord para ano mo ba? Kasi iba yung sinasabi sa Proverbs, no? What you think, as a man thinks in his heart, so he is. So kung ano yung minimeditate mo kasi, everything is being affected by your thoughts. No? It's your thoughts that lead to your feelings. So kung kunyari, sa umaga pa lang, ang unang papasok sa isip mo are negative thoughts, like traffic na naman, papagalitan na naman ako ng boss ko, or ito na naman, babayaran ko na naman tong bills and all. So, instead na positive yung inisip mo, negative na kagad, then ultimately yung emotions mo, yun din yung magmamanifest. So, may inis ka, kasi ina-expect mo na traffic, so konting nasingitan ka lang ng ibang kotse, mabubwisit ka na, magbumura ka na, magkakaroon ka na ng road rage. Kasi your thoughts affect your feelings talaga. So, begin with meditation. So, importante yun. Whether you are Christian or non-Christian, meditation has been accepted and even proven by scientists na nakakatulong talaga sa pag-stabilize yung mindfulness, no, para ma-control mo yung iniisip mo and eventually your emotions. So at the same time, no, the body affects the emotions. At the same time, emotions affect the body. So dapat healthy din ka. So you have to maintain also. Importante pala na gawin mo yung mga bagay na magiging healthy yung katawan mo. Kasi syempre, kung kunyari wala kang pakialam sa katawan mo, you are eating unhealthy diet, so magkakaroon ka na ng hypertension, lagi kang may mararamdamang sakit sa katawan, it will also affect your emotional state. Diba? Pag kunyari, isipin mo, merong masakit sa fingers mo, sa toe mo, di ba? Na-stab lang yung toe mo, mainit na kagad ang ulo mo. So you also have to protect your physical and spiritual or emotional well-being by maintaining
good relationship with the Lord, making sure you have time for meditation. And also, yung quality of life mo kasi, nakaka-apekto din yung relationship sa ibang tao. Diba? The quality of your life is sometimes equated to the quality of your relationships with other people. Okay? May nakita ka na bang tao na masaya pero wala siyang kasundo na tao? Di ba? Usually ang nakikita nating masasayang tao kasundo niya yung family niya, meron silang good family bond, kasundo niya yung mga kasamahan niya sa trabaho. Diba? May nakita ka na bang tao na masaya pero galit lahat sa kanya yung co-workers niya. Di ba? Usually yung mga taong yun, yung state of mental health din nila, masungit din sila kung may mga kaaway sila. So, importante din yun. Yung relationship mo with the Lord and relationship mo with others. Ang ganda nun, Doc, no? Yung sinayin mo pa. It's really the cross reminding us, no? Na parang once you're aligned talaga sa Kanya and you're aligned with your environment, it allows you to be grounded also. It allows you to do yung mga practical things. Kasi sa mga kabataan ngayon, hindi, ganito talaga ako eh. Wala nang magagawa. But then, yung reminder ho na yun, ay talagang may magagawa ka kung gustuhin mo at aayusin mo yung mga relasyon. Ngayon, Doc, patuloy sa isang tanong namin, no, bilang Kristiyano at kasamahan sa simbahan. Ano ang kinalaman ho ng emosyon natin at sa ating spiritual na journey kasama ang Panginoon? Paano sila nauugnay at paano ho sila naiiba? Paano ba natin ma-differentiate nito? Yeah, napakagandang tanong yan, ano? So, ito na yung sabi ko earlier, no, na your thoughts affect your feelings, yung emotions mo. And usually, kung ano yung emotion mo, yun yung nahahantong sa actions mo. And naka-tie up din yan, no? Align din yan dun sa sinasabi sa Bible na as a man thinks in his heart, so is he. Diba? Kaya tayo sinabihan ni Apostle Paul na you should think only of things that are pure, diba? That are holy, instead of thinking negative thoughts. Kasi yun nga, everything starts with yourself. Okay? So very important na you should know who you are at the core. Your core mo. Tanggalin mo yung position mo, tanggalin mo yung mga academic background mo, tanggalin mo yung mga possessions mo, tanggalin mo yung lahat ng mga ari-arian mo. Sino ka ba talaga? And knowing who you are at the core stabilizes you eh. Kaya kahit na, kunyari, si Job, ba? Nawala lahat, ang yaman-yaman niya before, ang dami niyang, yung family niya, mahal na mahal siya, yung misis niya, yung mga anak niya, pero biglang nawala sa kanya lahat yon, diba? Pag nangyari sa'yo yun, tapos hindi mo alam kung sino ka pa talaga at the core, talagang bibigay ka eh. Either magpakamatay ka na or magre-rebelde ka na sa Diyos. But siya, he knew who he is at the core. Yeah. Diba? Alam niya na siya yung anak ng Diyos. So, matanggal man lahat ng mga possessions niya, yung family niya, mag-isa na lang siya doon sa kale. But still, he remained yung faith niya na, okay, mawala man lahat sa akin, but I know who I am at the core. And ganoon din kayo sa mga kabataan, ano? Kahit na nasa lugar kayo na ginagawa na ng lahat yung mga alam natin na taliwas sa sinasabi ng Panginoon. Like kunyari, yung premarital sex, drugs, alcohol, ganyan. But if you are stable sa core mo, kahit na nakikita mo sila, ginagawa na nila lahat yun, you will maintain yung core mo, yung core values mo. So it's very important that you continuously remind yourself of who you are at the core. Kasi a lot of problems will take place, for sure, magkaka-problem yan. You will experience some challenges and even temptations in life. But knowing who you are at the core and reminding yourself always na ikaw ay anak ng Diyos, ginawa ka for a purpose, and your purpose is to make a difference in people's lives. Your purpose is to serve Him, to bring His kingdom here on earth. Kahit na ano man yung magiging problem mo, malalampasan mo yan. Ganda nun, Doc, no? Oo nga eh. Napakaganda na kasi napaka-practical din siya in a sense na it starts with yourself talaga. It starts with the foundation of knowing who you are in the Lord.
And I think if there is one thing na pwede kong, at least yung mga unang tanong natin kay Doc, no, pwede ko isama rin sa natutunan doon. It's really that talagang starting with ourselves and knowing that we are found in the Lord. And that is how we maintain yung mental state natin, on a positive mental state. That is how we maintain a strong relationship with other people, no? And I guess basically yung mga tanong natin is really about how do I maintain that mental state, no? Pero siguro, Doc, just an added question lang po. For especially sa mga kabataan, I think applicable to. Sa mga kilala po nila na may pinagdadaanan, di ba? Like for example, kung ako, I'm confident, I'm in a good mental state now, but I know someone who's going through something. Ano po ba yung tamang sabihin? Or ano ba yung, I don't know, kung may simple bang script na pwedeng gano'n? Or what? Ano po ba yung tamang sabihin? Number one is you shouldn't judge. Diba? Kasi nasabi nga natin na dapat nag-meditate, ganyan, dapat alam niya kung sino siya at the core, ganyan, dapat meron siyang stable relationship with the Lord. Sometimes it's easy for us to judge people, lalo na nagkakaroon ng mental health issues. No? Sasabihin natin, baka kasi hindi ka na nagdadasal o yan, hindi ka na kasi nagsisimba, kasalanan mo yan. So, number one, dapat hindi tayo judgmental. Okay? Hindi tayo magsasabi, ikaw kasi, ganyan. So once na sabihin mo kasi, ayan, depressed ka kasi hindi ka na nagdadasal, ayan, wala ka na naman last week hinahanap kita wala ka doon sa upuan mo. So, lalong mag-shy away yan or lalong mag-gaali, hindi ka makakatulong sa kanya. Alright? Number one, first thing, dapat you gain his trust, his or her trust, na hindi mo siya i-judge the same way that Jesus did not judge the tax collectors, the prostitutes. He did not judge them, di ba? Hindi siya nagsabi, kasi ganyan ka di ba? So he met them where they are. Diba? So ganun din tayo nakakaranas din ng mga problems. So hindi dapat tayo judgmental. Dapat i-accept natin sila. Yung, kumbaga, we accept the person, but we should encourage yung changes ng behavior nila. And importante, makinig ka lang sa kanya. Kasi you don't have to know everything at sasabihin mo, ganito dapat ang gawin mo, ganyan. You just have to have a listening ear. Makinig ka lang sa sasabihin niya. Diba? Try to understand him or her, develop empathy, and then you can say na, I'm here to listen to your problem. And paano ba natin, sa palagay mo, paano kita matutulungan? And usually kasi, yung mga tao naman, alam nila yung solusyon sa problem nila. Alam nila yan. Most cases, alam nila. I'm sure kung kayo nagka-problem, alam mo yung gagawin mo. Ayaw mong sinasabihan ka na dapat ganito gawin mo, dapat ganito sasabihin sa isip-isip mo. And mali yung advice mo. Alam natin yung solusyon. Pero ang gusto lang natin yung someone who would listen to us, someone who would say na tama naman yung nararamdaman ko, may basis naman na umiyak ako, may basis naman na nagalit ako, diba, ganun. Ma-release mo lang yung current na sama ng loob mo. And that, it's a big thing na talaga for them. Especially yung mga sinistigmatize na nila yung sarili nila kasi dapat Kristiyano ako, dapat hindi ako depressed, ba't ako ganito? Ganun. So from us, dapat hindi tayo judgmental. Yeah. Maraming salamat doon. Actually, Doc, may na-mention ka na nag-struck sa akin na alam nila more than usual yung solusyon sa kanilang sariling problema. And tama po, madalas kasi sa atin, sa labas, ang unang instinct is, dapat ganito gawin mo, dapat ganito gawin mo. Mm-hmm. Tayo na yung nag-solve for them. And I think, mas nakakasama pa yata lalo kung ganun lang din, no? So tama po kayo talagang, it's really just more of a listening ear. And ang ganda po nung sinabi niyo. And siguro po, I guess, it's a really long discussion to talk about this, pero, we have so limited time. Siguro, Doc Marie, kung meron ka po bang mensahe para sa mga ating tagapakinig noon na ngayon ay dumaranas sa mental health issues? Yes. Una-una sa lahat, hindi kayo nag-iisa. Okay? Lahat tayo nakakaranas ng problema sa buhay, lahat tayo dumadanas sometimes to the point na kino-question natin ng Diyos, bakit ako nahirapan? Bakit ganito pa? Bakit ako pa nagkaroon ng ganitong problem? Diba? Hindi ka nag-iisa. It's super normal
for human beings, no? Even Bible characters have experienced that, di ba? Some Bible characters even challenge them, why don't you kill me? Di ba? Death is better to me than living, di ba? Ganyan. Hindi ka nag-iisa. And dahil hindi ka nag-iisa, kung nakakaranas ka ng mabigat na kalooban, don't be afraid to seek help. Okay? Because you shouldn't be alone in this. Dapat may kasama ka, dapat may umaalalay sa'yo, and ready umalalay sa'yo ang family mo, ang simbahan mo, of course, ang Diyos. So, instead of shying away, dapat ikaw ang mag-reach out. Mag-reach out kayo, number one, sa Panginoon. Mag-reach out kayo sa family mo, o kung wala ka sa family mo, sa close friends mo, sa churchmates mo. And do not be alone. Don't try to handle it yourself. Seek help and get some help. Ayun po, wala na po kami pa idadagdag pa, Doktora. Maraming salamat po sa inyong advice at sa hapon na ito ng punong-puno po ng wisdom at practical tips po. Maraming salamat, Doc. And again Salamat din po. ni Doc Marino, so feel free to reach out. Kami po, meron po kami mga counselor. You'll see their phone numbers in our screen, or you can comment down kung kailangan niyo po ng kausap. Yung programa po natin ay open para makinig sa inyo. At sa muli po, maraming salamat sa ating mga taga-kinig noon. Maraming salamat, Dr. Marie de Velos. It's such a pleasure to have you today. God bless. Thank you.